Na-experience mo na ba yung feeling na payday tapos after couple of days, hindi mo na alam kung saan napunta ang pera mo? Yung tipong confident ka pa nung sweldo, tapos bigla ka na lang magugulat, parang nag-evaporate yung pera mo. At ang mas masakit, hindi mo naman ginasto sa mga malalaking bagay, small purchases lang naman, pero somehow, ubos na ulit. Hindi ito rare. Ayon sa Purple Report, 2 out of 10 Filipinos lang ang may emergency fund na kayang tumagal ng at least 3 months. Ibig sabihin, 8 out of 10 na Pinoy walang financial buffer. Kaya, isang emergency lang, isang car breakdown, isang medical bill, o kahit isang unexpected na gastos, pwedeng maubos agad ang buong monthly salary mo. At kung paulit-ulit mo itong nararanasan, syempre may dahilan kung bakit. Ayon naman sa Vanguard study, yung mga taong may emergency fund or rainy day fund ay mas mataas ang sense of security, mas mababa ang financial stress, at mas prepared sa mga unexpected expenses. Kasi, in reality, kung gusto nating maging successful sa finances, hindi kasi yan tungkol sa laki ng sweldo mo, lifestyle mo, or kung ano ang status mo. Ang tunay na kalaban talaga ay habits, blind spots, at money traps na hindi natin napapansin. Yung mga behaviors na akala natin harmless, pero sila pala yung unti-unting kumakain sa pera natin. Sila yung mga dahilan kung bakit kahit ilang dagdag ng sahod natin, wala pa rin tayong ipon. So, for this video, pag-uusapan natin ang top money traps na madalas pinapasukan ng mga Pinoy. At paano ba sila maiiwasan para mas maging aware ka sa mga traps na tahimik pero unti-unting nagbabawas sa pera mo. At sa dulo, merong powerful tips na makakatulong sa'yo to be successful sa finances or even sa pera. Kaya, simulan na natin. Lifestyle inflation. Kapag tumaas ang sweldo mo, automatic din ang pag-upgrade ng lifestyle mo. Bigla na lang naging normal ang cafe hopping, araw-araw, food delivery kahit kaya mo namang magluto, bili agad ng bagong phone kahit gumagana pa ang luma, at laging merong weekend gastos. At dito nagsisimula ang problema. Masaya ito sa umpisa, pero unti-unting nauubos ang future mo. At ang masakit dito, pinaghirapan mo yung increase, pero hindi mo nararamdaman ang pag-asenso kasi napupunta lang lahat sa dagdag gastos, ang dagdag kita. Pero what if baliktarin naman natin? What if sobrang tipid ka naman, hindi ka na nag-i-enjoy, lahat ng galaw mo may guilt, at pakiramdam mo parang pinaparusahan mo ang sarili mo every time na may bibilhin ka? What if kumikita ka nga pero burnout ka naman? Data shows na ang sobrang restriction ay naglilid din sa rebound spending. Yung tipong nagpipigil ka ngayon pero isang araw bigla ka na lang mapapasabog sa gastos. Kaya ang totoong solusyon, hindi extreme spending at hindi rin extreme tipid. Ang solusyon ay balance. Ito ang 4 practical tips na pwede mong gawin. Number 1, ilak mo muna ang savings bago gastos. Kapag pumasok ang sweldo, automatic dapat napupunta agad sa savings. Bago ka pa gumastos, bago ka pa bumili ng mga bagong gamit. Number 2, i-upgrade ang ipon bago ang lifestyle. Kapag tumaas ang sweldo mo, dapat tumataas din ang savings rate mo. Number 3, gumamit ng reward budget. Mag-allocate ka ng fixed amount na pwede mong gastusin guilt-free para hindi ka ma-burnt out. Number 4, i-delay ang big purchases ng 48 hours para malaman mo kung gusto mo ba talaga o nadadala ka lang sa emosyon. Financing everything. Sa panahon ngayon, halos lahat ng bagay pwede mo nang bilhin via installment. Cellphone, laptop, appliances, furniture, minsan pati sapatos at gadgets may hulugan na. At dahil mababa ang tingin natin sa monthly payment, nagmumukha itong kaya naman sa budget. Parang maliit lang. Kaya, go agad. Pero dito, maraming Pilipino ang nafo-fall sa trap. For example, ang car installment. Did you know, auto loans is now the second largest consumer debt in the world? Right after mortgages. Usually kasi, ang unang tinitignan natin yung monthly payment. Hindi natin napapansin na hindi lang monthly payment ang issue. Tapos, marami pa sa atin ang hindi nagne-negotiate ng interest rate at madalas, hindi rin tinitignan ang total cost ng car pag natapos mong bayaran ng lahat. Akala mo nakatipid ka dahil manageable ang monthly. Pero sa totoo, halos doble ang binayaran mo dahil sa interest rate. Ganito gumagana ang money trap na to. Kapag may isa or dalawang installment, madali pa lang i-manage. Pero kapag dumami na, doon nabubuo ang tinatawag na fixed monthly obligations. Ito yung mga bayarin na automatic na kinakain agad ang sahod mo every month. Kaya,
kahit may income ka, parang wala pa rin dahil na-allocate na sa lahat ng mga bayarin bago mo pa nakuha ang sweldo mo. Wala kang flexibility, wala kang breathing room, at madalas wala ka ring ipon. Kaya mahalagang iwasan ang sobrang installment at matutong tingnan ang big picture. Hindi lang yung monthly. Tignan mo din ang interest rate, total cost, at kung kailangan mo ba talaga. Tandaan, ang hulugan na hindi na pag-isipan, nagiging utang na sumasakal sa budget mo every month. Use installment for needs that improve your income or safety, not for impulse wants. Credit card minimum payment. Marami sa atin gumagamit ng credit card at normal lang yan. Ang problema, nagsisimula kung minimum payment lang ang palagi mong binabayaran. Hindi ibig sabihin na may minimum payment, nagiging mukhang manageable na ang utang. Pero ang hindi naiintindihan ng karamihan, kapag minimum payment lang ang binabayad mo, interest lang halos ang binabayaran mo at hindi yung principal or yung utang mismo. Kaya ang nangyayari, umiikot-ikot lang ang balance mo at hindi nawawala. Yes, safe ka ngayon, pero long term, sobrang delikado nito. Kasi compound interest ang kalaban mo. Meaning, tumutubo ang utang mo habang hindi mo binabayaran ng buo. At dito, maraming Pinoy ang natidelay sa mga goals like emergency fund, investment, retirement, na pupunta lang lahat sa interest. Parang nagbibigay ka lang ng pera sa bank na walang nakukuhang kapalit. Swipe only what you can fully pay. Ibig sabihin, gamitin mo ang credit card kung may pambayad ka talaga. At kung hindi mo kayang bayaran ng buo, at least more than minimum payment dapat para hindi ka malunod sa interest at hindi lumaki ang utang mo. Credit card is a tool, not a lifeline. Kung tama ang paggamit mo, sobrang helpful nito para sa atin, pero kung mali naman ang mindset mo, magiging trap na mahirap takasan. Overhelping financially. Natural sa ating mga Pinoy ang pagiging matulungin. Kapag may nanghihiram, nakakahiya tumanggi. Kapag may kailangan, ikaw agad ang takbuhan. Pero ito ang problema. Habang nagbibigay ka na nagbibigay, ikaw ang nauubos. Parang padala system. Ikaw ang laging nagpapadala, ikaw ang nagpupuno ng emergency fund ng iba, ikaw bumibili ng gamot nila, pang tuition, pang bills, tapos konti na lang ang natitira sa sarili mong budget. Pagod ka na, stress ka na, pero push ka pa rin kasi ayaw mo silang pabayaan. Marami akong nakikitang mga stories from OFWs na every month nagpapadala ng pera, sobra-sobra pa. Ang mas nakakalungkot, yung mga tinulungan nila hindi na rin makatulong kapag sila na ang may kailangan. Kasi nasanay sila na merong laging sasalo sa kanila. Kaya hindi na natutong mag-budget o maging independent. Habang ganito ang cycle, ikaw naman ang napag-iiwanan. Wala kang emergency fund kasi lahat ng ipon mo pinapadala mo. Wala kang investment kasi mas inuuna mo yung tulong. Hindi ka ready sa future kasi ikaw ang laging safety net ng lahat. Ito ang katotohanan. Hindi lahat ng humihingi kailangan mong sagutin. Minsan, mas natutulungan mo sila kapag tinuturuan mo silang mag-handle ng sarili nilang pera. At mas natutulungan mo rin ang sarili mo kapag nag-set ka ng limits at inuuna mo ang sariling stability. Mag-set ka ng boundaries kahit mahal mo sila. Hindi ito pagiging selfish. Ito ay self-responsibility. Kasi kapag ubos ka na, wala ka nang maitutulong kahit kanino. No investing mindset. Kaya ako ginawa ang channel na to para talaga sa mga Pilipino. Para maintindihan nila kung paano gumagana ang pera at bakit sobrang importante ang mag-invest. Majority sa atin natatakot mag-invest kasi baka malugi sila. At understandable naman yan. Lalo na kung first time ka pa lang at walang nag-guide. Pero ang hindi alam ng marami, mas malaki ang nalulugi sa'yo kapag hindi mo pinapatubo ang pera mo. Inflation ang tunay na kalaban. Ibig sabihin, habang tumatagal, bumababa ang value ng pera mo. Kaya, habang iniingatan mo na hindi malugi ang pera mo, unti-unti nang kinakain ng inflation ang ipon mo. Kaya, sobrang importante ang investing mindset. Hindi kailangan malaki agad. Hindi kailangan maging expert. Ang kailangan mo lang ay magsimula. Start small kasi consistency ang pinaka-importante. Habang nag-i-invest ka, matututo ka rin sa proseso. Learn by doing it. At unti-unti mong makikita kung paano gumagalaw ang pera mo. Over time, lalaki yan. Hindi magic, hindi instant, pero sure and steady. At
habang tumatagal, ikaw ang panalo. Kasi hindi ka lang nag-iipon, pinapatubo mo rin ito para sa future mo. Same sa mindset na no investing mindset, kadalasan kasama rin ang iniisip nating may time pa ako. Madaling mahulog dito kapag iniisip mo na meron ka pang time. Next month ka na magsisimula, next year na kapag mataas ng sweldo mo. Parang napakasimple lang pakinggan. Pero ito rin ang dahilan kung bakit maraming Pinoy ang hindi nakakapagsimula kahit gustong-gusto na nila. Ang problema, sobra tayo nagdadalawang isip. Kasi parati nating hinihintay ang perfect timing. Pero hindi dumadating ang magical moment na magiging ready ka bigla. At habang nag-aabang ka, tumatanda ka. Lalong lumalaki ang gastos, at dumadami ang responsibilities. Kung napapanood mo ang video na to, consider this your sign na gagawin mo na ang gusto mong gawin. Simulan mo na ngayon. Hindi kailangan malaki agad ang step, hindi kailangan perfect ang plan, kailangan lang ay consistency kasi sa totoong buhay, consistency ang tunay na game changer, hindi ang perfect time o laki ng simula. Tahimik itong trap kasi hindi mo agad nararamdaman ang damage. Pero pagdating ng ilang taon, napapansin mo, wala ka ng savings, wala ka pang investment, at doon ka pa rin sa simula. Parang iniwan mo ang future mo sa bahala na. Kaya ang mahalaga, kahit maliit lang, start today. The sooner you begin, the sooner mag-start, lumago ang future mo. At kung umabot ka sa part na to, ito ang isa sa pinaka-powerful na habit para maging successful ka sa pera at maiwasan ang mga money traps. Pay yourself first. Isa sa pinaka-importanteng prinsipyo ng personal finance, pay yourself first. Sa simpleng salita, unahin mo ang pag-iipon, tapos ag natira, yun ang panggastos. Walang guilt, walang pressure. Pero, saan nga ba ito nagsimula? Ang origin nito ay mula sa Richest Man in Babylon ni George Clason. Isang libro na na-publish noong 1926. Dito ay may isang karakter na isang ordinaryo worker na unti-unting yumayaman dahil sa isang simple rule. A part of all you earn is yours to keep. Ibig sabihin, bago mo gastusin sa bills o luho, kunin mo muna ang bahagi ng pera mo para sa future mo. Sa modern finances, tinatawag ito minsan na reverse budgeting. Kadalasan iniisip natin, gastusin muna, tapos kung may natira, saka ang ipon. Pero kapag ganito ang habit, madalas, wala nang natitira. Ang pay yourself first ang nag-flip sa mindset na to. Ipon muna, bago gastos. Bakit ito sobrang powerful, lalo na sa mga money traps? Number 1, pinipigilan ang lifestyle inflation. Kapag inuuna mo kasi ang ipon, hindi basta-basta nasusunod ang ugali na basta tumaas ang sweldo, tumaas din ang gastos. Mas priority mo ang future mo kaysa sa instant gratification. Number 2, automatic saving habit. Hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mo na mag-ipon. Kapag lagi mo itong inuuna, nagiging routine ito. Kahit maliit na amount, tuloy-tuloy ang pagtubo. Number 3, proteksyon laban sa utang at impulsive spending. Kapag nauuna ang ipon, hindi agad hinihiram o nagre-react sa sales at promo traps. Kaya hindi agad mabilis maapektuhan ng financial emergencies. Number 4, peace of mind at control sa pera. Kapag may nakalaang ipon, may confident ka para sa future mo. Alam mong may pang-emergency ka, may pang-investment, at may plans para sa mga goals mo. Pay yourself first is simple, pero sobrang powerful nito. Habang inuuna mo ang pag-iipon, napoprotektahan mo mula sa mga traps tulad ng impulsive spending, overhelping financially, at procrastination sa investment. Kaya, start small. Kahit 500 pesos lang at unahin mo ang sarili mo bago ang lahat. Ang pera mo, ang future mo, ang priority. Walang guilt. Sana po nakatulong ang video na to para mas malinaw at maintindihan natin kung paano nakakaapekto ang mga money traps sa finances at sa buhay natin at kung saan papasok ang investing sa bigger picture. Hindi ito komplikado. Basta may structure, clarity, at step-by-step approach. Kung gusto mo pang i-level up ang finances mo, hindi lang yung basic tips, I offer one-on-one coaching. Kahit saan ka man sa mundo. Sa coaching natin, tutulungan kitang i-track ang savings mo, i-plan ang investment mo, at gumawa ng personalized strategy para maabot mo ang financial milestone mo. Imagine this, may guide ka na sa bawat step para mas mabilis at mas confident ka sa progress mo. Kung interesado ka, just click the link in the description at mag-book ng session. Kasi kahit saan ka man sa mundo,
pwede pa rin tayo mag-work together para sa goal mong financial freedom. At syempre, huwag kalimutang i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga financial tips at strategies para sa mga Pinoy. Thank you so much for watching. Salamat!